another episode of Pep Talk. Today, kasama natin ang hottest dance group, ang G-Force. Hi, guys! Before we start, makilala muna kayo sa ating Pepsters. Let's start with Teacher Jercel. Hello, Pepsters. I am Teacher Jercel. Kasama ko ang G-Force Stallions. Introduce yourselves, please. Hi guys, Rayan po, leader ng Stallions. I'm Royce, ang kagawad ng G-Force Stallions. Hi, I'm JP, ang naughty crumper ng Stallions. Hi, I'm Ram. Yung sinasabi nila na heartthrob. Ayaw pa niya Humble. Hi, I'm EJ, ang bandana king ng Stallions. Okay. Without the bandana. Okay, so umpisa natin yung chikahan. Of course, G-Force, nakilala kayo ng maraming tao sa ASAP. But before ASAP, paano ba nag-start yung G-Force, Teacher Jercel? Well, we're really, homegrown talents ng ASAP. We started because I was handling a portion in ASAP. It's called Full Circle. It's under Mr. M. So I was taking care of that segment, training the artists of Star Magic to become like professional dancers. And then I needed to form a group. So there. And then G-Force, the name G-Force was given by Mr. M. Okay. G stands for Giselle. Okay. Pero so paano naman napasok yung Stallions sa group? Well, G-Force Stallions, syempre when we started, wala pang subgroups ang G-Force. You know, it's just one company, G-Force. Now, we have G-Force Stallions, G-Force Unique, G-Force Femmes, G-Force Poppers, and G-Force Angels. Bakit kami nag-come up sa ganung idea? Because when I saw them, nag-audition ng mga tao, like with Unique, I saw them ng talented talaga eh. And I see that now, at this stage, I'm in a position that I can influence dancers. So why not use that? Why not use that to embrace them in the company? Kasi before, it's just, men and women in G-Force. And kailangan ito ang look for the men, ito ang look for the women. But now, kailangan ko nang i-dalin kung ano talaga yung expertise ng bawat isa. Okay. But of course, sa training namin, meron pa ring diversity dapat ang maibigay mo sa kanila. Different genres they have to take. Stallions, because as you can see, they are good looking. And they're the ones na talagang palaging katabi ang mga celebrities. Okay. Yes. So, paano naman kayo guys napasok? So, did you audition? Or kwento nyo naman sa amin kung paano ninyo na-meet si Teacher Jercel? Starting with Rayan. Ako, 2009, Feb, nagpa-audition ng G-Force. Napanood ko sa ASAP. So, nag-audition ako sa AFP. Tapos yun, isa ako sa mapalad na pili ni Teacher. So, yun. Sunod-sunod na po. But before you auditioned, anong ginagawa mo? Were you studying? Barista po ako. Okay. Sa coffee shop. Tapos nag-aero instructor din po ako sa gym. So, yun lang. Tapos, na-miss ko yung pagsasayaw kasi nung college, pep squad. So, yun. Binalagan ko lang. Na-miss ng katawan ko. Tapos, kwento mo sa kanila yung size mo na nag-audition ka. Mataba pa ako. Talaga, how big? Hindi, nagsistart na ako pumayat noon. Pero almost 200 pounds ako before. Wow. Yeah. Okay. Tapos, yung nag-audition ako sa G-Force, medyo papayat na ako, chubby na lang. Tapos sabi ni Teacher, parang, patingin na dyan mo. Titinaas ko yung dyan. Sabi niya, alam mo ba yung mga sinusunod ng G-Force? Sabi ko, opo. Sabi niya, kaya mo pa magpapayat? Sabi ko, opo. Sabi niya, sige. Tapos yun, tuloy-tuloy na po. So, paano ka nagpapayat? Hindi po ako nag-rise for 4 years. Until now? Ay, hindi, nag-rise na po ako. Hindi ko na po kaya. Baka pwedeng patingin. Pero bawal yun, huwag niyo po gayahin yun kasi ako binigla ako talaga. Kasi ako, decidido na pumayat. Kasi gusto kong makapasok ng G-Force. So talagang hindi ako nag-rise. And now, you're the leader of the Stallions. Opo. Yes. Ayan. Baka pwedeng patingin ng chart. Sa na lang sa G-Force Project. G-Force Project. Pinaghahandaan po ng Stallions. Okay, so how about Kagawad? Sa akin po, kumbaga ako yung, ang dami kong gustong itry sa buhay ko. So lahat gusto kong itry. But before ako mag-G-Force, talaga nasa politics talaga ako eh. Yan, as teacher nun before. Tapos tinry ko lang na
bakit kaya wala naman akong ginagawa ngayong mga panahon ko. Hindi ko try sumayaw ulit. Na ginagawa ko naman since nung bata ako. Yun, tinry ko yung mag-audition sa GeForce. Then, natanggap ako, which is, napamahal na ako dun sa pagsasayaw. Parents na pa. Kasi talaga dati, ano lang ako eh, doon lang ako sa bahay eh. Yan lang, mga kabataan lang. Mahilig talaga ako sa politics. Ikwento mo rin yung size mo na nag-audition ka. Ano po kasi yun eh, after holidays, Christmas, tapos nag-New Year, ang laki ko rin kasi. Yung So may nagtaas transformation pala na naganap no, from Yes. Kailangan makita physical yun. transformation. Okay. And tas doon mo makikita yung determination nila that they really want to be part of the company. Pwede tayo dyan. Kaya transformation. Kaya nagtataka ako nag-audition ako. Ang alam ko sa yayawan na, pero bakit pinapatas yung tapos pinaparap pa kami dun sa mirror. Oh, Royce, harap ka sa mirror. Bakit po? Doon sa talikod din. And meron palang plano na ganito magkaroon ng grupong stallions, which is helpful naman sa bawat isa. Saka na-enjoy namin. CG. Ako, medyo galing na ako sa maraming groups before ako. So, yun, nung nabalitaan ko na may audition yung GeForce, tapos nung panahon kasi na yun, kilala na talaga yung GeForce na magagaling. Ganun. So, trinay ko, baka sakali makapasok. Yun, tas nakita naman ni teacher ng potential. So, yun. May pagtaas din. Noong panahon na yun, wala pa. Nag-gold na ako dito, pinataas na. Ayun, so nakapasok ako. Pinataas ko, pero pinababa ka ulit. Hindi pa tayo. Cover it. How about naman yung heartthrob na si Brad? Ako po, 2019 po, natatandaan ko po yung July 16. Wow. May sinalihan po akong competition sa ibang network. Tapos, Say it. Sa Bulaga. Bulaga. Ano yun? Boom Boom Pow Boys. Okay na Yan. sa program na. Ano yung competition? Ayun. Grand finals nun. So, sa kasamang palad, pang third lang ako. So, ayun. Then, sa dressing room namin, may nakita ako si Kuya Angel nga, yung manager namin. So, yung kinausap ako. Then, sobrang nagulat ako nun kasi na-idolize na talaga nun yung GeForce. So, nung nalaman ko yung manager ng GeForce, yung umakausap sa akin, talagang sobrang happy ko. Tapos, ayun nga, the next, that Sunday na din po nun, Umiiyak siya. No, kasi I was watching, syempre I had to monitor the show, so I was watching. Kasi nag-perform yung GeForce eh. Tapos grand finals, syempre pag grand finals, nandiyan involved ang GeForce. So, minamonitor ko yung show. Tapos pack number 1, pack number 2, potential. So I texted Angel. Sabi ko, can you please talk to the number 2? Nag-shopping ako. Yun. And then, si Ram nga. Okay. Happy po, sobra. Wala ka pang arms nun, no, Ram? Yes, pero ano po yung costume ko nun? Topless siya nun eh. Topless siya nun, napanood ko rin. Sobrang tukling, alam mo, bata. Pero may nakita talaga ako sa kanya. Tapos nung nagsayaw na siya, mas may nakita pa ako na potential. And you know what? After, sa tagal, sa growth niya sa GeForce, nakita ko yung potential niya as a choreographer. In GeForce naman kasi, you will start as a contributor. So, I will make you do like 4/8, that's 1 chorus. Alam ni Cares ang 4/8, alam niya yan. So, 1 chorus, magko-contribute sila ng moves. And then, pag okay, makikita mo na, okay, he's creative, he's really creative. Ang next gen, are they responsible enough to be a choreographer? But Ram is. Kaya hindi lang po siya heartthrob. Responsible choreographer. Wow. Buti lang may camera. All in package. All in package. So, Buti last lang may naman, camera. si Bandana King. Ah. Walang bandana. At Ito, pag ito, teacher. ito
ito today. interesting. May Ako actually, pagdilit. hindi ko alam yung nakita sa akin. Wala! Hindi, nag-audition kasi ako nun sa Shangri-La. So, parang... Social. Nalaman ko lang yung audition sa Twitter. So, ako naman, siguro, kasi, before ako mag-audition, corporate world lang talaga. So, 4 years lang this. Pero pre, sabihin mo kung ba't ka nang mag-audition. Ayun na. Sabihin mo! Okay. Sabihin mo! Nakatid ngayon nila malalaman. Oh my God! Sabihin mo na! May crush ka. Hindi, wala po. Kasi nung time na yun, Nakakawa ko yun lang. Kay Rian ko lang po sinabi to. Nung nagsubo kami, sabi ko, pre, kaya ako nag-audition dati. Kasi heartbroken ako. Alam mo yung routine ng buhay mo, parang paulit-ulit lang. Tapos gusto ko maging sobrang busy. Tapos sabi ko, ba't hindi ko kaya try mag-audition sa GeForce? Pero never ko in-expect na, na makukuha ako. So, pagpunta ko doon, wala lang. Kala ko simple audition lang, parang hindi ako nakakabahan. Kasi, hindi naman. Kasi parang, hindi ko in-expect talaga. So, gusto ko lang i-try. Hindi pag, first stage, pumasa ako. Okay. The second stage, kasi stages eh. So, hanggang doon sa, nasa 24 na lang yata kami, 40. Tas From 300? Apo, from 300, nasa 40 plus na lang. So, interview na, sabi ko, kuha na ba? Nasa isip-isip ko, kuha na ba kami nito? Tapos, in-interview kami ni teacher. Tapos, doon na ako maasa na, pasok na kami nito. Tapos, pero kinukwento sa kanila teacher, ilang beses niya ako tinanggal dun sa listahan. Bakit teacher? Tinatabi ko na talaga siya. Tinatabi ko na siya. Pero si Angel, the manager, saw something in him na hindi ko makita. In fairness, hanggang ngayon hindi ko nakikita. In fairness, hanggang ngayon, because that's our partnership eh. Sometimes may nakikita siya, hindi ko nakikita. And then, he will prove to me that that person is really worth being part of the company. Eto, pinrove niya na he's worth to be part of this company. Kasi, EJ is not just he's not just a mover. When he steps on stage, you will really get his attention. Kumbaga, he's one of those performers na para siyang pag naglalakad kumikinang. Ganon siya. Pero kasi, nung umpisa talaga, hindi ko makita talaga yung kinang na yun. For some reason, I was asking Angel, are you wearing glasses? Can I borrow those 3D glasses? Because hindi ko talaga makita yung kinang niya. But he's very determined to work on his weakness. At alam naman niya yun. Yeah. Kasi gano'n naman ang lalaki eh. Pag high school, college, makulit, walang sinusundan mo sarili mo. Maniwala sa sarili ko na. Parang yung buong namin na nakikita niyo commitment, sobra. Kasi doon ako sumasabay sa commitment.